Pag-usapan pa natin ang ganap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malaysia kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Hindi ka ba hahabol doon sa Malaysia, Julie? Too late na, Pops. Too late na. Okay, ano na nga bang update dun sa ginawang balasahan na naganap dito sa gabinete? Kailan ulit mag-aanunsyo ng mga mananatili o papalitan sa pwesto? Sa ngayon, Pops, parang ongoing survivor pa rin. ang nangyayari dito. Parang kapit muna. Sino malalaglag? Sabi nga namin nung nagbibiroan kami, isa-isahin ba to? May pa drum rolls. Pero daw, Pops, ongoing pa daw yung evaluation, yung assessment sa lahat ng gabinete at sa iba pang mga opisyal ng pamahalaan na pinagsumitingan ng courtesy resignation ni PBBM. Gaya nga ng sabi ni E.S. Bersamin, hindi naman daw kasi kayang mabilisan or lahatan yung gagawing assessment. Naipaliwanag na nga rin niya, Pops J, na mahirap din daw kung isa lang yung, kumbaga, isang standard lang. Kasi depende raw yan sa kung ano yung trabaho ng department. So kung gaano nga ka-extensive siguro yung gawain ng isang departamento, ganoon din, magiging kalalim yung magiging investigation or assessment doon sa mismong department. So from the time na naupo sila sa kanilang posisyon sa gabinete. Hindi rin naman kasi, Pops, sabay-sabay na naupo yung mga kalihim. Okay, unahin daw sa evaluation ang mga opisyal o tanggapan na may direktang kaugnayan sa pagseserbisyo sa publiko. Ano-anong mga ahensya mga yan? Pops, hindi inasa-isa or walang pinangalanan si Bersamin. Pero ano ba yung mga government agency Public utilities ba? Yeah. Directly, di ba? Siguro, we're assuming DSWD siguro. DSWD, kasi nagbibigay ng livelihood and tulong sa mga kababayan natin. Sila din yung lead agency kapag merong mga kalamidad. So, technically, talagang public service yan. At napapanahon dahil Hunyo na, no? Patag-ulan na. Patag-ulan na. OCD. Andyan din, of course, DND. Okay. And siguro, mahalaga din, Pops, yung health department and the education sector. So yan yung mga nakikita natin na ilan sa mga uunahin. Yung mga direktang serbisyo sa publiko. Pa-prioritize, May mga kasamang cabinet members si PBBM sa Malaysia. Ibig sabihin ba niyan, ligtas na sila sa sibakan? Parang ang hirap naman, Pops J, na magsabi na ligtas o hindi dahil sa ganyan. Kasi una, kung ganun yung magiging batayan natin, yun yung caretaker na iniwan ng Pangulo, si DOR Secretary Estrella at saka si DOJ Secretary Boying Remulla, hindi pa naman sila kasama dun sa mga inanunsyo na hindi tinanggap yung resignation, and yet caretaker sila ng bansa. So siguro ngayon ang malinaw lang yung 6 na naunang inanunsyo na hindi tinanggap at ni-retain, sila talaga yung masasabi natin na ligtas. So si E.S. Bersamin at yung economic team. Pero kung hanggat walang anunsyo sa palasyo, mananatili pa rin naman silang head ng kanilang mga departamentong pinamumunuan, gaya nga ng nasabi ng palasyo. Pero awkward naman nun, Julie, isasama mo sa biyahe, tapos sisibakin pala, di ba? Malamang yan, kasi naman, may proseso naman, Pops, May proseso naman, so mahirap ang sinasabi nga, gumugulong pa. So, hintayin natin. Patungkol naman, Julie, sa ASEAN Summit, ano na ba ang tinalakay at ano ang tugon sa panawagan ni PBBM na magkaroon ng Code of Conduct sa West Philippine Sea? Kaninang umaga nga, Pops, binuksan na officially yung 46th ASEAN Summit. Nagkaroon na din ng pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos na mag-intervention, nakapagsalita na siya at nabanggit na yung sinabi nga niya na kailangang pabilisin daw o accelerate yung adoption ng Code of Conduct sa buong South China Sea. Ang sabi ng Pangulo, binigyan din nga niya na kailangan yan para ma-secure yung maritime safety and maritime rights at maiwasan daw yung mga miscalculations at sea. So yan, Pops, yung iba't ibang uri ng maritime incident, yung mga nagkakabanggaan or yung harassment. Harassment. So yung mga ganitong insidente. So abangan natin, Pops, kung ano yung magiging resolution sa buong summit. Julie, kasama rin sa agenda ang mga taripang ipinapataw ng Amerika. Nagkaroon na ba ng consensus ang ASEAN countries tungkol dyan? Pops, mismong si PBBM nga yung nagsabi na mahalagang talakayin yan kasi may mga ASEAN member countries na talagang apektado. So, isa nga daw yan sa mga isusulong niya na matalakay at mapag-usapan. Sa ngayon, Pops, wala pang sinasabi, pero nung nakaraan, napapag-usapan na magkakaroon ng pagpupulong yung mga bansang miyembro ng ASEAN para nga maglabas ng joint statement tungkol dyan. So, abangan din natin kung ano yung magiging pahayag or kung magkakaroon man ng statement yung ASEAN tungkol dito. Okay, Julie, hanggang kailan sa Malaysia ang Pangulo at ano pa ang aasahan natin dyan?
Hanggang bukas, Papsi, PBBM, 26-27 to 27 yung kanyang attendance sa ASEAN Summit. Hindi pa malinaw kung magkakaroon din ng mga sidelines like yung makikipag-meet with the Filipino community doon sa Malaysia. So, abangan natin tomorrow. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.